Ladies and gents, we are here sa Dublin ngayon. Meron tayong mga kausap guys na panibagong bayani ng ating let's say Filipino community sa Ireland. Yeah? So, Special ito. Yeah. Pero bago tayo pumunta dun sa nitty-gritty, siguro we have to know about the person, di ba? So ano pang inaantay natin guys? Tara! Let's talk. Tara! Let's talk. Tara! Let's talk. Yes, hello Leo. Leo. Yeah. Salamat po sa pag-invite. Okay. Yes, and thank you din sa ano bang tawag dito? Nahihirap na magtagal. Pagpapaunlak sa aming interview. Oo. We really got excited nung pumayag ka na eto nga paunlakan tong interview namin ni Mr. K. Oo. Ayun. Actually si Don yung talagang kausap mo. Yeah, and we're glad na nagkaroon ka ng time sa busy mo schedule. Pero before that, pwedeng para lang sa mga iba pa nating kababayan na hindi pa nakakaalam talaga. What's your full name? My full name po is Leo Ralph Publico Villamayor. Oh. So yun po talaga. Yung po. At akala, publiko, parang talaga, di ba? Parang pinahirapan ka ng nanay mo nung grade 1 ka. Yun. Pero ano lang talaga, normally anong tawag nila sir, Leo? Leo po, Ralph, Leo Ralph. Oh, sa work, Iba-iba anong tawag po. nila sir? Minsan po Ralph, minsan po Leo. Pag growing up, ano yung tinatawag nila sa'yo, ng nanay mo? LR. LR. Sa bahay po. LR ang tawag sa'yo. Parang mas mahirap yun, di ba? LR. Pag galit yung nanay mo. Ganun pa din. Ganon pa din. Okay. Yeah. So Leo, pwede mo bang kwento lang sa amin? Yung parang kung saan ka galing yes, sa Pilipinas? Kung sino ba si Leo from the Philippines? The Philippines. Bali po, kung saan po ako galing, pinanganak po ako sa Saudi Arabia. Wow! So yung mga parents ko pa ay OFW din. Okay. Tapos po, nung bata po ako, dinala po ako sa Bicol. Doon po ako lumaki sa mga lola't lolo. Lola, Ano yun? wala pong Parang lolo, lola lang. Iniwan ka. Opo. Typical story. Typical Oo. story po ng Filipino. Yun po. Tapos, Mga ilang taon ka na yan nang iniwan ka sa Pilipinas? baby pa po eh. Oh, baby pa. Opo. Okay. Kasi kailangan O, po. Kasi alam naman natin yun. Kasi naiintindihan natin yung mga Filipino. Dahil yung pamumuhay sa Middle East, mahirap. Opo. At saka yung education nandun bilang nagtatrabaho yung magulang, mahirap. So, okay. So, and then, lumaki ka sa Bicol. Opo, hanggang 6 po. Tapos si Papa po bumalik po. So, nakabili po sila ng bahay po sa Laguna. So, doon na po Okay. ako nag-aral po ng high school. Tapos nung nag-college po ako, sa Manila na po ako nag-stay. Choice mong maging nurse? Hindi. Typical, okay. Opo, Okay, yung sige. nanay ko po talaga yung Oo. pumili. Ano That time, ay gusto ko po maging teacher. Kasi po yung mga lola ko po, teacher po sila. So sabi ko, gusto ko pong magturo po. Kasi parang gusto ko po yun na magturo po. So sila po yung nagbigay sa akin ng inspirasyon. Tapos sabi naman ng nanay ko, mas marami daw po opportunity yung nurse. Which is true naman po. At saka po, sinunod ko naman po yung plano po niya. Mabait na bata. Pero ano po, parang nasaktan po ako noon kasi that time po ay pa-enroll na po ako. Naka-enroll na po ako. Yung teaching? Education? Opo, BS Bio. Naka-enroll na po ako noon. Tapos, actually, secondary education din po. Nag-take din po ako noon. Pinull out po. Kasi, yun nga po, may scholarship po akong nakuha sa FEU po ng that time. Tapos, sabi po ni Mama, makakatulong daw. So, mabigat po yung sa loob ko nung time na naalala ko na sa FX po ako. Parang lumuluha po ako. Tapos, Siyempre, di ba? Yung kasi yung nanay ko, di mabigat din yung loob. Pero, sinunod ko na lang po. Tapos, may time po, parang 4 years po kasi yung course. Yung last year ko po, sabi ko, grabe pagod na ako. Kaya lang sabi ko, kung mag-i-stop ako po yung panganay eh. And this is, oh my God, lahat tayo panganay dito. Yeah. So, okay. So, you want to stop na yung sa nursing, ilang taon ka na nun? Fourth year, Fourth year ka na? Gusto mo pa mag-stop? Kasi po pagod na po ako. Sabi ko parang,
gusto ko, hindi naman po siya nag-stop kasi I was thinking na my mother is working po abroad. Tapos sabi ko, kailangan ko tong i-push talaga. Yeah. No matter gaano kahirap. So yun po, natapos ko naman po siya. Tapos naalala ko po after ng graduation ko, sabi ko, apply na ako, abroad na ako. Pero hindi. Hindi ganun. Ang dami ko pang in-applyan sa Manila, pero wala pang tumanggap sa akin. Talaga. Pero nung ano ba? Hindi Nung ko straight na magtrabaho muna. Siyempre, kailangan magtrabaho ka muna. That time po ang hirap sa Philippines makahanap po ng work as a nurse. What year yan nung gumraduate ka? Ay, Hindi na. oh, ano But natin? during that time, mahirap po. At saka, nag-volunteer po ako. Oh, yeah. Kasi sa Pilipinas, di ba, pagka talagang gusto mo magka-experience, talagang kailangan mag-volunteer ka. Tapos, yung ba yung parang ikaw pa yung magbabayad? Di ba may ganun sa atin? Totoo po yun. Oh, magbabayad ka sa hospital para makakuha ka ng experience para mabigyan ng certificate. Usually ganun sa atin Yun, sa Pilipinas. naranasan mo yun. Naranasan ko po yun. Opo. Mahirap po talaga. Oo. Tapos, naranasan ko din po magtrabaho sa call center. Oh, yeah. Kasi nung wala pa po akong license. Mm. Tapos nung dumating po yung license ko, tapos nagkaroon po ako ng offer po sa hospital, tinanggap ko po. Pero nung una ko pong work, 1 month pa lang po ako sa hospital, sabi ko, Diyos kong hirap, ayoko na talaga. Tapos may naalala po akong hinandle po ako ng isang kaso po doon na talagang, ang hirap po talaga, hindi na po kumakain, umiihi, parang Okay, so sobrang ano, hirap sa po. ward ka ba or special area? Special area po ako doon, sa critical care po. Sige. Sa, Okay. Sa Metro Manila ka dati? sa Alabang po. Sa Alab. Oh, wow, posh So, siya. nag-Manila ka na after nung... Ay, wait. Yung sa- buong experience mo Manila, pa sa Philippines, yung nursing-wise, sa Manila, Metro Manila, Sa ano po, pwede Or ko po ba nag-ano ka din sabihin sa- yung hospital? sa- Sa Asian Hospital po. Asian Hospital. Ah, yeah. okay. May ninong at ninang kami dyan eh. Yeah. Shout Isa sa out, mga Dr. Makalintal, yung dalawang ano doon. Yung po ba ay neurology? Ano, respiratory. Respiratory. And then Parang narinig ko na po pedia. yun. Oh, yes. Sikat sila dyan. Oo, ninang-ninang namin. And then, so after couple of years nung experience mo sa hospital, and then, when was the time na nagkaroon ng opportunity mag-abroad? Marami pa pong nangyari eh. Kasi po, that time po sabi ko, kailangan ko na po mag-abroad. Yeah. Tapos nag-apply po ako sa isang agency. Na-scam po kami. Oh my Oh God. my God! And Grabe, this is no? going abroad na. Opo. Ganun sa atin. Tapos, dami ang talaga. hirap. Opo. Tapos sabi ko mag-work po muna ako sa isang, balik po ako ulit sa parang call center. That time po parang back office po eh. Nawalan po ako ng work that time. So sabi ko parang sunod-sunod din po yun eh. Tapos namatay po yung aking lola at yung tita, yung nag-alaga po sa akin nung bata po ako. So parang yun po yung isa sa mga dark moments po Wow. ng life ko. Tapos po nag-work po ako sa isang parang research, sa research isang company po. Tapos nag-stay po ako doon ng 2 years. Tapos nagkaroon po ng opportunity sa Saudi. Tapos yun po, sabi ko, naku, sa dinami-dami ng pupuntahan ko, ito pa naman yung last option ko. Kasi po, Yeah. natakot po ako. Sabi nila, baka maputol ka ng ulo or kamay, ganyan po yung mga story. Tapos sabi ko, gusto ko pa rin mag-nurse. So sabi ko, sige po, I'll take the Uy, opportunity. minahal mo na ang nursing. Kailan nag-sink in yung parang sabi mo, okay okay, nurse na ako ngayon? At what point in your life dun sa Philippines? Kasi hindi ko na po maalala. Kasi parang habang ginagawa ko po lahat, yun po, parang... Nalab mo na. Yun na po yun, hindi ko na po alam kung paano. Oh, parang nagising ka na lang one day. Kasi I'm a ano, nurse. ma-share ko lang, ako naman, ayoko din ng nursing. And then sabi ko, pag pumasa ako sa board exam, ibig sabihin, magno-nursing na talaga ako. And then pumasa ako sa board exam, okay, nurse. And then after na, ay teka muna, mag-enjoy muna ako ng couple of years bago ako pumunta sa nursing. Kasi yung reality sa akin, alam ko na eh, na when I start doing nursing, continuous na yun na magno-nurse na ako. Wala nang balikan. So yun, pumasok ba yun sa isip mo? Na parang, teka, nursing na. Siguro po nung nakalabas na po ako ng... Bansa. Opo, nung nakalabas na po ako. Pero that time, nag-struggle pa rin po ako. Kasi nung nagpunta po ako sa Saudi, 3 buwan po akong walang sweldo. Wow. Oh my God. Ang dami po, no? Napeki ka ba? Hindi po, kasi hindi po nila alam kung saan po ako ilalagay na area. So, Kahit inipon. na, but the Walang- moment you Oo. were hired, they have to pay you.
totoo po yun, pero yun po yung nangyari. So parang, grabe po talaga. Masarap, no? Oo. Yung pangyayari. Kasi ako, napeki din ako. But Ay. then, I have my auntie na sabi niya sa, alam mo yung mga napipeking ganyan, simula lang yan. And then after that, sunod-sunod na yung swerte. Which is nagkataon naman, sunod-sunod na yung swerte after. So, nung nag-Middle East ka, ilang taon ka nag-work sa Middle East? Siguro po mga almost 3 years po. Sa that time po, nung nalaman na po nila kung saan po ako ilalagay, nilagay po nila ako sa research, sa oncology research po. Okay. Tapos, doon na po nag-start na sabi ko, hindi ko po kasi alam nung una. Tapos, pinadala po nila ako sa US para po i-train. Tapos po, parang doon ko po na-realize na ang ganda po pala ng research kasi marami pong avenues, hindi lang po sa clinical. Tapos, nagustuhan ko po yun. Tapos, inisip ko din po kasi, sa Middle East po talaga, nag-enjoy po ako doon kasi sobrang bait po din ng mga Filipino. Yung Filipino community po talaga is talagang kabayan. Alam niyo po, babatiin po kayo kung makita po kayo kung saan. Yun po yung talagang parang nasa Pilipinas lang din po kayo. Kahit pumunta po kayo sa sa palengke, sa Batha. Nandun na po yung mga Pinoy. Ayun po, parang feel at home po. Hindi po ako masyadong parang na homesick. Kasi may mga Filipino po na community And then po. your parents, are they still in the Middle East? Wala na po. Nag-retire na po si mama. Oh, I see. Okay, so 3 years ka sa Middle East. When was the time na pumasok yung opportunity makarating sa Ireland? Yun po, nag-take po ako ng IELTS. Grabe po, ang struggle ko sa IELTS. Parang 6-7 times ko tinake siya. Kasi po ang hirap po nung writing. May standard grade po sila. Hindi ko po makuha, lagi pong 6.5. That time po 7 yung kailangan. Ngayon po is parang 6.5 na po. So nung una po is bumagsak po ako. So sabi Maybe ko, you're good in speaking, baka sa writing lang. Kasi may mga ganyan di ba? Oo. Tapos, nung bumagsak po ako, sabi ko, i-take ko po ulit. So, tinake ko po siya. Tapos nung nakapasa na po ako, nag-struggle pa rin po ako maghanap ng work sa Ireland. Kasi hindi po nila ako tinatanggap sa agency. Kasi sabi po nila, research daw po ako. So, ang trinay ko po is mga university. Tapos, kaya po, wala po akong kabatch, wala po akong agency. Direct. Mag-isa ka, solo kang dumating. Opo. so sa research ka talaga. Kasi Opo. normally ang na-hire talaga is theater nurse, ICU, CCU, ward nurse. So ikaw sa research. Pero ka meron talaga. kaming kilala sa sa Waterford. Sa Waterford, sa research din siya, research siya. oncology research. Okay. Doon siya mismo. Diba? Pwede Oo, naman siguro. oo, yun na nga. And then, pero based ka sa hospital pa din? Or, Based sa university at saka po hospital. okay. Sa Galway po yun. Yun, dun pa po yung Doon ka una ko. nagsimula. Opo. Tapos, may struggle pa din po. Hindi po ako pinasa sa... Sa final ano nila. kaya nawalan po ulit ako ng work. Assessment. Ang hirap po, di ba? nandito ka na. Nandito na po ako. Kaya, Kailan ka ba? What year ka dumating dito sa Ireland? to 20... December 31, 2017. Malapit na. Oh, Opo. 2017 na guys. So, New Year po yun. Kaya lang po pagod na pagod po ako nun. At bago po ako nakarating dito, na-scam po ako sa France. Batang ito. paano May yan? kakambal ka. Oo, tapos. Opo. Paano ka ba na-scam na gano'n? Parang May mga... Sa online din? Hindi po, may mga street games po sa France. okay. Yes. Kasi doon po ako nag-stop Oo. over. Oh, I see. Tapos, nanonood lang po ako hanggang sa, yun na po yun. Nadukutan ka. Nadukutan ka. Hindi po, parang pag nag-participate po kayo, kailangan nyo magbayad. Oo. Ang dami Eh, po syempre, nila. yun lang, oo. Grupo-grupo Na- po na- sila. Na ano ka. oo. Pero nakaalis naman po ako. Nako. Oh. Pag first timer po, first timer ko po sa Europe. Parang, Ay, nag-holiday ka lang doon? Or, Ano, hindi, stop nag-stop over. over mo? Opo. Stop over lang, sipin Pero mo lumabas yun. ka. Ay, no. Lumabas ka kasi siguro. I mean, obviously, Allowed ka lumabas po lumabas. ako para makita po yung Eiffel Tower. Ah, I see. Tapos Oh, alam kasi nila yung mga bagong salta, ano? Oo. Oo. Pero Ano, nung- yan, mababalik yan lahat ng swerte mo. Yeah. Oo. Babalik yan. Tapos po, yun nga po, nawalan po ako ng work sa Galway. Tapos sabi ko, makakaiyak po kasi ako po gumastos lahat. Tapos wala na po akong babalikan sa Saudi kasi syempre po, Nag-resign ka na nag-resign na po ako. Sa Philippines po, parang ang hirap po talaga. Tapos sabi ko, parang nagdasal na lang po ako. Sabi ko, sige, tatry ko na lang sa Dublin. Tapos nung araw din po na yun, yung linggo po na yun, meron pong job fair. Tapos, pagpasok ko po doon, nakita ko po yung isang HR. Tapos sinabi ko po na naghahanap po ako ng work, pero research po ako. Tapos sabi niya, wala kaming opening, pero i-email ko daw po yung resume ko. So binigay po niya yung email niya. Tapos in-email ko po.
inimail ko agad. Doon mismo. Tapos, tinawagan po ako after few days. Tapos, nandun na po ako sa interview. Pumunta po ako sa interview. Ang ganda po ng interview. Dapat po tapos na po yun ng 20 minutes. Naging 45 minutes. Kasi po, Dami sinabi mong experience. Opo. Saka nag-enjoy siguro yung Oo. sa'yo yung Hindi, madami siyang experience, madami siyang knowledge. Hindi po. Kasi po, nung time po na yon, nung tapos na po yung interview, kasi parang feeling ko po maganda po yung interview. Yeah. Kaso hindi ko po sinabi na nawalan po ako ng work. Kaya sinabi ko po sa kanila. Tapos tinanong po nila ako kung ano po yung nangyari. Kaya po paglabas ko po nung pintuan, sabi ko dapat hindi ko na lang sinabi. Kasi baka hindi ko po makuha yung work. Yeah. Tapos Baka hanggang negative points. hanggang nakauwi po ako, talagang sabi ko ito na lang yung last chance ko. Tapos po may tumawag. Tapos sabi, is this Leiral Villamayor? Sabi, yes, this is he. Congratulations, you got the job. Tapos sabi ko, wow. Sabi ko, hindi po ako makapaniwala. That is Opo. Tapos yung time po na yun, sa role po siya ng CNM1. Kaya sabi ko, Wow! na-pressure po ako. Pero research po kasi, ganun po yung I-level na binibigay yun. po. Yes, agad. oo. Opo. Kaya po, sabi ko, parang natuwa po talaga ako. Pero na-pressure din po ako kasi first time ko po. Pero sabi ko, I can do go na po. Kasi sabi ko, ang dami ko na po Ito na, talaga. wala ka na. Ito na wala na po eh. So kailangan ko na naman po lumipat. Tapos, 3 buwan po ako naghahanap ng bahay. Wala akong mahanap. Saan ka tumuloy? May narentahan po. Wala po, hindi po Pinoy. Spanish couple po. So, ito po ako tumuloy. At least meron. Opo. Di, ito pa rin ba yung work mo ngayon? Hindi na po. Naglumipat ka na. Opo. So, bali po nag-work po ako ng ilang years po sa research. Tapos po, hanggang sa nag-decide po ako ng mag-agency. Kasi po, kailangan ko po ng bedside. Yes, experience. Oh. So, nag-bedside ka and then, Kasi po that time po kasi, nung first year pa po ako dito, nag-take po ako ng NCLEX. Tapos nakapasa po ako. gusto mag-Amerika naman. Okay. Kasi ang pangarap ko po kasi noon, sabi ko po sa sarili ko, nandito na ako siguro ito yung ihip ng hangin. Kasi paglabas ko po ng school, sa Manila pa po ako, gusto ko na po is mag-States. Kaso 3 beses po akong bumagsak sa NCLEX. NCLEX, okay. Hindi ko rin po maipasa. Bali po 2. Tapos hanggang sa naipasa ko po yung last. Tapos yun po, sabi ko sige, experience ko na lang po muna. Kasi sabi ko, why not the world? Sabi ko po, why not the world? Sabi po yun ni Lea Salonga eh. Kaya narinig ko po yan. Sabi niya, why not the world? So sabi ko, sige, experience ko na lang po kung ano po yung binibigay po ng tadhana. Yes, yeah. Tapos, yun po, nag-stay po ako dito. Hindi naman po ako nagsisi kasi ang dami ko pong talagang na-experience. So, mga ups and downs po talaga na sobra. Okay. Madami pa po. So next stage na is America. But then, eto, mapunta tayo doon sa nangyari. So okay, so nasa agency ka na ngayon, nag-work ka as agency nurse. Opo. Ang ano ko dyan, wala ka bang mga premonitions na gano'n or mga experiences na before the day? before the day or Ano yung nangyari? yung experience mo mismo dito sa Ireland, meron bang, kasi ano natin dito yung diversity and everything, right? Nakaranas ka ba, ano ba yung, when it comes to, like, sa Saudi ka at saka sa Ireland, ano ba yung mga differences ba, yung mga treatment? Meron pong differences? magaganda. Yung treatment, oo. Meron pong magaganda, tsaka may mababuti. So, sa Saudi po, thankful po ako kasi yung mga Pilipino po, maganda po yung community. Tapos sa pagdating naman po sa trabaho, talaga pong mataas po yung tingin po nila sa trabaho po ng Pilipino. Pero hindi rin po maiiwasan na, syempre po, pag hindi po kayo Saudi, hindi po kayo yung priority po sa mga bagay-bagay. Sa Ireland naman po, thankful po kasi sobrang mababait din po ng mga Irish at mga ibang lahi po, mga Indians, ganyan po. Pero may mga few instances naman din po na nafe-feel ko po na, halimbawa po meron pong parang isang beses po nag-meeting po, hindi po ako kasama. Sabi ko, bakit hindi ako kasama? So yung mga ganun. Na-isolate ka din. May mga ganun. Naka-feel ka pa rin. Opo. ng Although subtle po, pero yun po yung nararamdaman ko. Pero meron naman talagang ganun siguro dahil kahit naman sa ang bansa, kahit sa anong lahi, kahit Pilipino, pagka may ibang lahi na nandyan, medyo may ano din meron ding ina-isolate. Hindi, aminin na natin, real talk lang. 'Di ba? Kahit Pilipino, doon mismo sa Philippines, pag taga Metro Manila, pagka taga South ka, medyo anuhin ka din
may ganun din may ganun pakiramdam. Taga ano yan, taga Mindanao yan or something, di ba? Meron din talaga. Hindi mo maiwasan yun. So, pero hindi yun ang dapat na isipin natin na pag nag-ibang bansa tayo, expect natin na maaring may ganun. Pero hindi maging hindrance na mag-abroad tayo, mag-work abroad, di ba? Ganun ang ano natin. Yun. Tama po. Pero yun, yung day na yung pangyayari, di ba? Wala kang naramdaman na something paggising mo. Pwede mo bang ikwento konti yung mula paggising mo? Bali po, yung from what I remember po, that day, it was a highly anticipated day po. Kasi Okay, it was my graduation po. Graduation Yes. day. So and besides po it was my graduation day po, kinabukasan po yung birthday ko. At Wow. yung day po na yun ay Thanksgiving. So sabi ko, sa loob po ng 5 or 6 years ko po sa Arlan, kasi po, lagi pong every time po ng birthday ko, sinusulat ko po yung goals ko po. So, 4 years or 5 years ago, nakasulat na po lahat ng mga goals ko po. So, yung day po na yun, parang yun na po yung completion po ng mga nangyari po sa akin sa Arlan na sabi ko, ito na yung mga hinihintay ko po. Kasi, nangyari na siya. opo, kasi kahit po yung naturalization po, Oo, mag-citizen ka bukas na po. Bukas. So, sobrang thankful po ako. Opo, salamat po. Sobrang thankful po ako sa mga nangyari. So, ako po, hindi ko po kasi yun sinasabi. Nakasulat lang po yun nakakip lang po yun. Tapos sabi ko, ay, thankful ako kasi mangyayari na po. Ito na yung graduation ko. Nag-ayos po ako. Kasama ko po sa bahay. Tapos, maganda po yung araw nun Sunny. Tapos, hindi po umuulan. Ang ganda-ganda po. Tapos, paglabas ko po ng bahay, sabi ko po kay tita, malilate na po tayo. Sabi ko, kailangan ko na pong umalis kasi may pictorial pa po. Pictorial. pa. Opo, so Siyempre, kailangan mo graduation. mag-ayos. Talaga pong, opo. So paglabas ko po noon, naglalakad po ako dun sa may street po na yon. Pagkaliwa ko po, comedy pa nga po yung sa akin po Kasi syempre po, masaya po tayo. So sabi ko, ayun po. Tapos pagkakita ko, may mga nag-aaway po. So sabi ko, ay parang normal lang po yun na may nag-aaway po sa kalye. Tapos bigla pong may nahulog na bike. Nahulog po yung bike sa floor. Tapos po tumalon po yung lalaki. So, Diyos ko, totoo ba to? Sabi ko po ganun. Sabi ko, parang nagtaka po ako. Tapos maya-maya, meron na naman po isang lalaki po sa parang motor po na tumalon din po doon. So sabi ko, hala, ano ba yan? Sabi ko, graduation ko na, nandun na. Sabi ko, ano na lang po ako, lipat po ako ng lane. Lalakad po ako ng lane. Tapos maya-maya po, may hawak po siyang kutsilyo. Sabi ko, hala, oh my God. So sabi ko, naalala ko, pag Pilipino po kayo, di ba may pamahiin? Pag kaarawan nyo or pag graduation nyo, mag-iingat ka. Diyos ko, ayoko pa pong mamatay. Sabi ko pong gano'n. Magiging Irish citizen ka, graduate ka. Marami. Kakapasa ko din po ng IELTS na yun. Kasi kailangan ko po i-take ulit. So, naipasa ko po yun. So, marami pong bagay na Yes, blessings. sobra. Kaya sabi ko, Diyos ko, ayoko pang kasi marami pa po akong plano. At saka po, a year after po, yung best friend ko po kasi, before po pala, sorry, namatay po siya. Yun po yung talagang sinasabihan ko po ng mga problema. Na-news din po siya, nandun po siya nalunod po siya. Kaya sabi ko, Diyos ko, parang ayoko munang sumunod, parang ganun po. Sinabi ko po talaga yun, sabi ko, ayoko pa. Tapos, di nakatingin po akong ganun. Sabi ko, Diyos ko, anong gagawin ko? Nakatingin ako, ito na yung graduation ko. Ilang steps lang po sa Gresham Hotel. Nandun po ako sa may Frederick Street po. Sa may kalye lang po doon. Tapos, mamaya-maya po, may mga maliliit po na bata. Mga lalaki, mga babae. Sumisigaw po sila. Parang mga tumitili na, Oo, nagsigaw. ganun po na. Sabi ko, oh my God, parang naiba na po yung... nangyayari? Oo, sabi ko, oh my God, tumakbo po yung mga bata. Parang hindi totoo, pero nangyayari. Parang gano'n ang Totoo po. Parang sabi ko, ano ba yan? Parang Diyos ko. Tapos maya-maya po, doon po, may isa pong, sa huli po, may isa pong bata. Natumba po. Malapit na po sa akin Natumba po siya. So sabi ko, hala, kailangan ko siyang tulungan. Kasi, syempre po, kailangan ko pong tulungan. Parang siguro po instinct na po as Filipino at saka nurse po, at saka bilang tao rin po, na yung bata po doon. Pero pagka tumba ng bata, nakita mo ba na may something doon? Or Hindi po. Alam ko lang natumba lang po siya. So sabi ko baka napagod, gano'n. So, opo, nung paglapit ko po, may mga tao po 3 tao po doon. Kaya lang parang hindi po kasi, alam niyo po pag nurse po kayo, automatic na mo, tingnan niyo, assess, ganyan po. That time po, parang hindi pa po So, sinabi ko na po agad na,
I'm a nurse. Ginanon ko na po. Tapos nangilabot na po ako. Kasi sabi ko, sa training po natin sa basic life support, di ba kailangan po ipakilala nyo na I'm a trained healthcare professional, ganyan-ganyan po. Wala na yun. Ask for help, ganyan-ganyan. Sinabi ko naman po na ako po yung nurse, pero nangilabot po talaga ako. Sabi ko, Diyos ko, ano ba yun? Parang ganun po. Tapos, chinek ko po yung bata. Alam ko po meron na po tumakbo dun sa tulong. Kasi, nag-help na. opo, meron na po. Tapos, nung nakita ko po yung bata, hindi ko na po i-detalye. Yes, yeah. Kailangan po talaga niya CPR. ng tulong. Opo, ng tulong. Tapos, sabi ko, kailangan na talaga na maagapan po yun. Kaya po sabi ko, parang nagulat po ako na-shock po ako Kasi parang, mahilig po din ako sa bata Kasi nag-work din po ako sa... Gusto mo maging teacher. Oo. Tapos talagang sabi ko, Diyos ko, talagang tinuloy ko na po. Talagang tuloy-tuloy na po ako. Hindi ko na po alam kung ano nangyayari. Hindi ko na po alam yung nangyayari sa paligid. Pero tinry ko pong i-assess po yung bata. Tapos hindi ko na po maano yung... Wala po akong maingay po yung paligid. May mga kung ano-ano na po Focus ka na din sa ginagawa. Opo, may mga polis na, may mga ganyan. Tapos tuloy-tuloy po. Tapos may mga tao na pong nakapalibot sa amin. Sabi ko, nasa na yung tulong? Kasi parang... Tagal mo na. Oo, parang sabi ko, opo, Pwede mo sabihin kung ilang minutes mo ginawa yun? hindi ko na po maalala. Sinabi ko po parang nag-post po yung oras. Oh, siyempre, ano yun talagang right at that moment. Talaga pong iba po yung pakiramdam ko po nun Parang basta po yun lang po yung kailangan ko pong gawin. Tapos nasa isip ko po ng moment po na yun. Sabi ko, sana magbigay po siya ng reaction kahit anong reaction po. Kasi wala po Yun lang po yung iniisip ko po nun. Tapos hanggang sa dumating na po yung ambulansya. Tapos sabi po, nandun na po yung defibrillator, ganyan. Doon na po ako nag-stop. Opo. Tapos yung babae po lumapit na po, nag-continue po siya. Tumayo na po ako. Tapos I was being pushed by the people na po na pumupunta po doon. Tapos, natulala po ako. Natulala po talaga ako. Tapos, ayun nga po. Sa news na po, sinabi na nga po nila na may isa pong batang nasaksak. Ayun na po. Tsaka nung pag-alis ko po noon, nagulat po ako kasi hindi ko po akalain na siya po yung bata na nasaksak po. Tsaka yung kamay ko po ay Duguan. may... Did you go to the graduation? Opo, pumunta po ako sa graduation. Tumuloy ka pa din? Opo. Tuloy-tuloy pa rin yung graduation. Hindi nila alam na may nangyayari. Hindi po nila alam. Wala pong Kasi ibang nakakaalam. lugar Opo. Oo. So pumunta ka, buti nakaakyat ka pa. Ano yun? Parang mentally block ka. Opo, I couldn't realize any names po. Wala po akong ma-recognize. Talaga. Parang sabi ko, binabati po nila ako. Sabi ko, hindi ko alam yung mga pangalan nila. Kilala ko naman po sila, Pero pero... parang okay, gano'n lang. Opo. Pero nakastuck sa brain mo yung nangyari. Opo. Hinanap ko po yung kasama ko sa bahay. Hindi ko po siya makita nung time na yun So talaga pong natapos po yung graduation, wala po ako naintindihan. Pero in-enjoy ko naman po. Pero nang umakyat ka pa din, di ba? Aakyat gano'n. Opo. May It was gano'n. a shocking moment talaga. Oo, no. And then after nun, nag-celebrate pa kayo? Sabi ko po kay tita, doon na lang po kami. Kasi dapat po lalabas kami May plano si tita Kaso sabi ko, hindi ko na po kaya sa mga nangyari. So sabi ko, doon na lang po Nakwento mo kami. na rin sa kanya yan. Opo. Tapos paglabas po namin, Nagkakagulo na. po. Si tita umuwi na. Kasi nagkaroon na ng riot yan Pero hindi ko pa po alam na yun na po Yun yun. na yung riot, oo. Oo, nung pagpunta ko po doon, nakita ko po yung mga polis, nakita ko po yung mga tao, tapos yung mga sunog, yung mga sasakyan po na, lahat po nakita ko, yung pagbabasag po ng salamin. Kaya sabi ko, nakakatakot. Kasi meron pa po akong vlog noon nagbablog pa po ako Kasi, so nakita ko po, yun, naka-record po sa ano ko na, this is getting scary already. Tapos nandun na po yung mga helicopter, tapos dumating na po yung mga polis. Hindi na po ako makauwi, naglakad na lang po ako pauwi. Tapos that night po, sinulat ko po lahat. Tapos tinry ko pong tawagan yung polis sa mga na-experience ko po. Tapos since po nagbablog po ako, na-share ko na din po yun sa yung story ko po. Based lang po sa pakiramdam ko po, yung mga na-experience ko po. Kasi, so when was the time na yung mga police, kasi may investigation na kinontak ka, ikaw ang kumontak?
Or wala pa silang idea kasi? Siguro mga after 4 days or 5 days po Saka sila. lang nila na-search Opo. na ikaw yun. Kasi alam mo, Leo, night duty ako niyan. So nakita ko sa news. So hindi ko alam. It was later na lang din na nalaman ko na Pilipino pala yung tumulong. Pero night duty ko, ala, ano nangyayari sa Dublin? Nag-uusap kami ng mga kasama ko sa work. Oh my God, may ganyan-ganyan. Hindi ko talaga alam. It was later na lang. Pero sa amin, parang feeling namin nung malaman namin yung Pilipino, sobrang nakaka-proud. Oo. Diba? Parang feeling mo, wow. Oo. Kasi in spite na para bang sabihin na natin kasi parating Daming tao mainit sa kasi mainit kasi yung usaping ay marami na namang mga ibang lahi pumunta rito. Pero at least nung ginawa mo yun, parang wow, Pinoy, Filipino. Parang nakakaano yun. yun. Hindi lang yun, Yeah, bilang Filipino. Isipin mo ha, what if bumalik yung mama na ikaw naman ang diba? sinasama? If you think Siyempre, about it, kaya my nga God. nakaka-proud na in spite of that, kahit ano pa man, ginawa mo you're yun. brave Hindi ka nag-isip, tapos nurse pa. Bilang nurses, parang, oh wow, we're nurses, Filipino nurses. Parang yun ang feeling na pakiramdam namin. Kaya, well done to you and maraming salamat. Salamat din po. Nakaka-touch po yun ng sobra-sobra. Pero nung mga sandaling po yun, yung mga first few days po, hindi ko po maintindihan po bakit po nagpapasalamat yung mga tao. Kasi that time po kasi, ginawa ko lang po yung dapat ko pong gawin. So, hindi ko po talaga maintindihan bakit ganun po yung sinasabi po. Tapos, until eventually po, kasi Sink in na nag-counseling sa'yo. po, opo, Oh yeah, they offered counseling. Important yun. lumapit po ako sa union. Sabi ko po, kailangan ko po yun. At saka po na-realize ko po kasi na para po siguro yung time po na yun, parang hindi po kasi, parang sinasabi ko po coincidence. Pero bago po kasi nangyari po yun, tinatanong niyo po sa akin kung meron po mga signs po. Sa totoo po niyan, marami po akong naranasan na mga problems po, personal problems. Nagka-counseling na po ako before. Tapos mid this year po, meron po akong problems po na 5 different problems po personally. So sabi ko, yun po yung isa sa mga down points ko po sa buhay ko po. Kasi sunod-sunod po yun eh. Pero sinolve ko po sila isa-isa. Tapos natapos ko po. Kasi that time po is nag-finish po ako ng master's po and thesis ko. Stress yan. Stressful po. Tapos bukod po doon may mga iba pa pong problems. Family, financial po, mga ganon pong bagay. Pero sabi ko, kasi nawalan din po ako ng work. In-stop po ako mag-work sa agency. Isa lang po yung agency ko noon. So sabi ko, grabe po yung naranasan ko po. Pero natapos ko po lahat yun. Tapos sabi ko, okay na po ako. Pero nung dumating po ito, para pong tinanggal po ulit ako sa comfort zone ko po. Tapos doon po ako tinest po ako to the core. Tapos talagang sabi ko, ano po ba yung intention ko? Kasi parang vulnerable po ako noon eh. Pag may sinabi po yung may basher or may sinabi po yung mga ibang tao, parang hindi ko po alam kung saan. Emotional ka, nagiging affected ka. Opo, sobra po. Talaga po nung mga time po na yon. Pero ang na-realize ko po kasi doon is parang in-embrace ko po yung pangyayari po na siguro po may purpose po si God kung bakit po ako napunta doon, bakit po ako na-late, bakit po ako nag-counseling ng ilang years po. Kasi parang prepare po talaga ako sa moment po na yun. Kasi ang hirap po talaga nung naranasan ko po yun. Parang sa isang nurse po, nararanasan po natin yun sa hospital. Normal lang po. Pero sa akin po na ako lang po yung mag-isa po doon na alam niyo po yun, parang naranasan ko po na mag-isa lang po talaga ako. Tapos noong mga time po na yun, parang wala po akong makausap. Kasi yung kasama ko po sa bahay, wala din po. Ayoko po sabihin kay mama. So nandun po talaga yung mga struggle po na yun sa mga oras po na yun. Sinusulat ko po silang lahat. As sobra pong binago po niya yung buhay ko. Nag-change po yung mentality ko po. Nasabi ko po, yung story po na yun, hindi na po yung story ko lang po as si Leo. Parang naging story ko po yun para po magbigay inspiration din po sa iba. Kasi sabi ko po, may mga immigrants po dyan, naiyak po ako. Kasi may mga immigrants po dyan, may mga malayo po sa pamilya, kagaya ko po. Tapos, salamat po. Ayun po, so sabi ko, gagamitin ko po yung istorya ko po na yun para po
makapag-inspire po ng ibang tao na alam niyo po yun. Tapos hindi po ako uma-acting. No. Kasi po, You risk totoo your po life. yun Oo. Totoo po yun. Not everyone will do that. Opo, pero kasi po yung nangyari po sa akin, akala ko po is sa movie nyo lang po makikita. Kasi sabi ko, Real life talaga yung opo, situation eh. a week before po, noon nanood pa po ako ng Hunger Games. So parang sabi ko, oh my God, may mga bombahan pa po, may mga saksakan. Tapos It Diyos was ko, a big parang, news, sa totoo lang. Kasi first time yan na nagkagulo talaga sa government. And Hindi naman a lot ganyan of na- people took advantage na, isipin mo sa Amerika mo lang nakikita yan, yung sisirain nila yung mga shops and then magnanakaw sila. Para looting ang iba Looting dyan. yung ibang ginawa and then mabiblame yung mga immigrants. Alam mo yun, immigrants ang sinisisi. But then, ang daming tao doon na ginamit yung pangyayari. And then, looking back doon sa tao na gumawa na yun, parang binigyan na lang din ng dahilan, alam mo yun. And then, from your point of view, na ikaw, papasok ka lang, ay pupunta ka lang sa ano mo Opo. sa event mo And then napunta ka doon, you risk your life. Not everyone will do that. Yung iba, tatakbo na lang, diba? sa panahon po na yun, hindi ko na po naisip na nirisk ko po yung, parang wala po wala Hindi mo yun. yan naisip. Hindi po Noong time talaga, na yun. talagang diretso na lang po ako doon. But looking back now, isipin mo, what if yung mamang nanaksak na yun, ikaw naman. bumalik at ikaw naman? Or humabol? Yun po, sa totoo po niya nung first few days po, takot po akong lumabas. Kaya po nung lumabas po yung news, totoo po yun na takot po ako lumabas. Kasi po, sa nang mga nangyari po, parang, yun po, vulnerable po ako sa mga ganun. Din ang maganda dito sa Ireland, mag-o-offer lagi sila ng counseling. Opo. At ayun din po, You need that. ang dami ko rin pong mga support po na kahit po yung mga work ko po, tumawag po sila sa akin, especially po yung sa work ko po yung sa Emerald Nursing po, Scottish Guild din po, Nurse on Call. Sinabi ko na po, sobra pong ano po talaga Yung sila. reception sa'yo nung mga co-workers mo, paano ba? Kumusta nung pagbalik mo sa work? Hindi po ako nakabalik ng work. Hindi ka na. Hindi ko pa po Hindi kaya. kinaya. Kasi sabi ko, hindi po ako fit. Yes. Oh, yes, Hindi po ako of fit. course. Yes. Pagka nakaano ka ulit. Pero, Leo, I'm sure, ramdam mo din naman talaga yung pagmamahal ng mga tao. Someone Opo, put a sobra. Ay, GoFundMe. opo. Oo. And finally, makakauwi ka ng Christmas. opo, sobra po. Kasi to be honest po, tinanggihan ko po yun. Nung first day, parang 3 beses po akong tinanong. Tinanggihan ko po. Sabi ko po kasi ibigay na lang po din sa victims. Kasi nung nakita ko po yung mga saksak po nung babae, tapos sabi ko hindi ko po deserve. At saka nung time po na yun, sabi ko, parang hindi naman ako yung ano doon. Sabi ko, sa kanila po. You're not Tapos, the victim. opo, tapos after parang 2 weeks po ganyan, nag-set po yung colleague ko po na ka-work po, yun nga po. Tapos, pero nagpapasalamat po ako sa lahat. Sa lahat ng Opo, nag-donate nagpapasalamat sa po ako sa lahat kasi po, dahil po doon, makauwi po ako ng Pilipinas. At 8 years po ako hindi nakapagpasko. Tingnan nyo naman. Opo, kasi lagi po ako nag-holiday You work. deserve it. You deserve it. Opo, thank you po. Well deserved. Sobra. So, Enjoy your mga ano mo? holiday. Ano yung mga plans mo kung meron ka mang plans sa short period of time ngayon? Pag uwi mo ng Philippines, Sa Philippines. siyempre mag-refresh ka. Ilang linggo ang holiday mo? Sandali lang po hanggang after lang po ng New Year. Oh, that's nice. That's nice for them. That Christmas and New Year, Apo. you'll be with your mom and your siblings. Opo. So yun ang ano natin at hopefully, mawala na sa isipan mo yun pero ma-retain yung parang experience na pero yung parang trauma, hopefully mawala na but it takes time naman talaga. Thank you very much Leo sa Salamat. pag-ano mo sa time. And I'm sure this is not the first and last na pag-meet natin. We'll be meeting each other pa rin. Unless na lang pupunta ka din ng America. Yeah. Yun, thank you. Pero Enjoy Ireland your po life. Yeah. Ireland po will be my home. Oh, diba? No, you're Actually, young. third na po kasi Philippines, Saudi, and ito po. Oh, Yeah. you're young, explore the world. Yes. Okay? Okay. Proud po akong dalhin po yung pagka-Pilipino po natin saan man po tayo sa mundo. Cora, yan. Well said, well said. Yan. And that's it, guys. Maraming salamat sa pakikinig at napakinggan natin directly from Leo
At thank you Leo for the time. And siyempre, ano tayo, sa susunod ulit guys, tara! Let's talk. Thank you! Thank you. Yo! Thank you. Thank you po. Tara! Let's talk. Tara! Let's talk.